Sa 2 tasa ng harina, makakagawa tayo dyan ng mala Goldilocks na puto cake. Kailangan lang ng harina, baking powder, asukal, evap milk, at melted butter. Samahan na rin pala natin ng egg whites. Toppings nga pala, wag nating kalimutan ng keso. Wala pala akong mixing bowl na malaki, kaya ito na lang pinaglagyan ng ice cream ang ginamit ko. Sa unang step nga, isasalain muna natin yung 2 baso ng harina. Mas maganda kasi siyang isasala para mas maganda yung texture niya pagka naluto. Wala yung mga buo-buo. Sunod naman ay yung 2 kutsara ng baking powder. Hindi ko na napagsabay ng pagsasala kasi maliit lang yung aking strainer. Tapos ay sunod yung kalahating kutsarita ng asin pampabalanse ng lasa. At yung ating pinakahuli nga palang dry ingredients ay yung gatas. Kalahating baso lang itong ilalagay ko. Then hahalu-haluin ko muna yung ating mga dry ingredients bago isusunod ko naman yung 1 lata ng evap milk. Hindi pala tayo gagamit ng tubig dito sa gagawin nating puto cake. Sunod naman nating ihahalo yung ating melted butter. 1/4 nga pala yung nilagay ko. Kung wala ka namang melted butter, yung cooking oil ay pwede naman. Pagkatapos ay hahalu-haluin lang natin ito hanggang sa mawala yung mga buo-buo niya. Muntik ko pang makalimutan yung 3 egg whites natin, saka yung kalahating tasa ng ating asukal. Ipaghahalo ko muna sila bago ko sila ilalagay dun sa ating puto mixture. Tapos ay hahalu-haluin ko lang siya hanggang sa tuluyan na mawala talaga yung mga buo-buo ng harina o yung mga sangkap natin. Saktong-sakto nga lang yung consistency ng ating mixture, ganito dapat. Tapos ay sasalin ko na nga yan sa aking baking pan, then sasalain ko muna siya para mas sure natin na wala talagang mga buo-buo. Make sure pala natuyo yung ating pagsasalinan. Hindi ko rin siya pinahira ng kahit anong cooking oil o butter sa gilid. Pag naisalin ko na nga lahat yung ating puto mixture, ay i-steam ko na ito. Make sure na nakulo na yung tubig sa steamer natin ha. Tapos siguro mga 5 minutes na siyang naka-steam ay bubuksan natin at ilalagay naman natin yung toppings natin na keso. Depende na lang sa inyo kung anong toppings yung ilalagay nyo. Pwede rin namang wala kasi malimnam-nam naman yung ating puto. Then after 20 minutes, i-check natin kung okay na yung puto natin. Pag wala nang sumama dun sa ating toothpick ay okay na yan. Kaya lang hindi pa masyadong luto. Kaya lulutuin pa natin siya ng mas maayos. Mga around 45 minutes ko yata siyang pinakuluan at okay na yung ating puto cake. Palalamigin ko lang ito saglit, then pwede na tong iserve at kainin. Masarap na merienda at agahan ng mga bata. Pag natikman mo to ay hindi ka nabibili ng puto sa Goldilocks at sasabihin mong lasang ulit. Masarap din itong may itlog na pula sa ibabaw kaya lang wala kasi akong nabili. Sobrang sarap niya at sobrang dali lang din gawin. Pwede ka rin mag-add ng flavor dito or kahit anong kulay.